Hello mga kalingap, this is Kuya Potpot Vlog, no? At meron na naman tayo isang masayang reaction video na gagawin. At syempre, ito yung continuation guys ng aking reaction video kahapon, no? Kahapon ng gabi. Ito pa rin ay mula sa episode 27 ng upload ni Kalingap Rab. Bago tayo magsimula ay mega love shoutout muna sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, 10 ng kanyang mga kasamahan. At syempre, mega love shoutout din sa lahat ng sumusuporta sa buong Kalingap. At gayon din, mega love shoutout din po sa lahat ng sumusuporta sa Tambalang Edrica. At special mention no, sa Edrica G sa Hilwa, mega love shoutout sa inyo at sa lahat ng members at admin nito. Ganon din sa aking mga kaibigan na sila Emerita Sario, no, Renato Palermo, Yolanda Pajardo, Marie Pineda, at siyempre si Trending Pia guys. So ayan, shoutout ko na kayo. At siyempre isimulan na po natin ang ating reaction video, no. Kasi mga ano ngayon, di ba, medyo mainit sa mga comment section about dun sa ano ba talaga sa iyo si Edu, di ba? Medyo pati mga supporters nagtatanong, nagtataka, ano ba talaga? Sa iyo ba? Para sa iyo, ano ba si Edu? Lalo na ngayon naniligaw siya sa iyo. Ano ba yung nararamdaman mo para sa kanya? Ano po, nararamdaman ko po sa kanya. Ano po? Ayan guys, hindi agad nakasagot si Erica guys. So, sa unang tanong Kalingap Edu, at siyempre marami nagtatanong nga naman ng supporters and viewers, no, kung ano ba talaga real score ni Kalingap Edu sa kanya. So ayan, agad although nagulat siya sa tanong at talagang napaisip at hindi niya agad naman talaga nasagot yung tanong. Dinaanan lang niya sa tawa at ngiti guys. So sundan pa natin kung ano talaga yung sasagot ni Erica rito. Ano lang po, kung ano po kami. Wow, sila guys. Ano po kami, kaibigan. Kaibigan. Po. Tsaka tulad po nga, medyo ano na po kami, close na po. Hindi po tulad ng una na mayayain. Parang nagkakailangan pa po. Pero ayan guys, no, nalaman natin, no, paano sila ay magkaibigan pero mas close na sila. At hindi katulad dati na nagkakailangan sila before nung nagsisimula pa lang ang Tambalang Edrica guys. So it means lumalalim na yung pagiging magkaibigan nila kasi nakikilala na nila ang isa't isa guys. So alam naman natin minsan diyan nagsisimula talaga, no, yung isang magandang relasyon kung sakasakali. Siyempre kasi yung ginagawa nila parang nagbe-build sila ng pundasyon guys, if ever, di ba? Disclaimer lang sa mga viewers ko, no. Hindi ko pa naman sinasabing sila na, pero kung di ba napakaganda yun, no, na nagiging malalim na yung pagiging magkaibigan nila at yun na magiging pundasyon nila guys kung sakasakali man, di ba? So sundan pa natin. Sa in a scale of 1 to 10, di ba? Yan, malinaw. In a scale of 1 to 10, paniligaw ni Edu ay effective ba? Gaano ka-effective yung paniligaw niya? Opo, effective na. Gaano ka-effective in a scale of 1 to 10? Ano po, 8, mga ganun. So ayan guys, nirate niya, no, in-scale niya yung gaano ka-effective yung panliligaw niya ni Edu sa kanya. So tahasan niya sinagot na 8 guys. Ayan na, malinaw. So sundan pa natin. Ang taas na! Seryoso, 8? Opo, 8. Kasi po grabe din po yung efforts niya. Ibig sabihin yung dati, 5. Opo. 5 yung dati, no? Hindi tayo nagkaintindihan. Opo. Sabi ko pong 1 out of 10 po, 5. Kasi sabi niyo po kasi, sa 100 po kayo ako po nag-base po ako sa 1 to 10. Opo. So di talaga tayo nagkaintindihan. Opo. So ngayon, ibig sabihin tumaas siya ngayon. Opo. So ayan guys, ayan, nakinilaran nila, no, ni Erica at ni Kalingap Dan at hindi sila nagkaintindihan before sa last vlog na tinanong sa kanya yan guys. Ayan, malinaw na guys. So sundan pa natin. Bakit tumaas? Ano bang nakita mo kay Edu?
Ano po siya, grabe po. Nakikita ko na po sa kanya yung effort niya. Tsaka po yung, yung grabe po yung ginagawa niya. Yung mga ginagawa niya siguro po ngayon. Hindi naman niya siguro yung ginagawa dati. Opo. How about... So yun guys ayan talagang nakita talaga na pinagbasihan ni Erica is yung effort talaga ni Edu at ibang mga bagay na ginagawa ni Edu na hindi, sa tingin niya na hindi naman nagagawa ni Edu before. So effort talaga ang ginagawa ni Papa Edu, which is nakikita to ni Erica at na-appreciate yan guys. So sa lahat ng viewers dyan, malamang kilig na naman kayo guys. So sundan pa natin. Off-cam, anong klase sa sayo without the camera? Ano po siya, ng masikaso po. Uy! Mabait. Apo, mabait. Tsaka ano po siya, Grabe. ng talkative po siya pag... Boom! Ayan, off-cam. Simugot na si Erica, maasikaso at nagulat si Kalinga Prab, mabait at talkative guys. So, ayan ang sinasabi ko guys, yung nila sa out of camera off cam guys, so iba yung kinikilos nilang dalawa. So ayan nakita na yun, nasabi ni Erica na napakaasikaso ni Edu. Mapapasana ulo ko sa iyo Papa Edu, ikaw na talaga. So sundan pa natin guys. Kayo lang? Seryoso? Pag kami, madadala din siya sa amin kasi close na rin naman. Pero Yes, mabait naman talaga. minsan tahimik din. Talaga si Edu guys. So even without camera pala siya, tuloy din yung panliligaw niya. Tuloy ba yung panliligaw niya kahit off-cam? Bawa sa text, ganun. No comment. Bakit no comment? Sikreto? Opo. Secret lang. Bakit secret? Parang low-key. Low-key lang. Ayaw mong i-public. Opo. So ayan guys, narinig nyo kung ano yung off-cam about sa panliligaw ni Edu guys, secret na sinasabi niya, talagang natatawa siya. At sinabi niya low-key guys, ayan guys, sa mga nakakaalam ng ibig sabihin ng low-key in relationship, ayan, magugulat na lang kayo, which is tama naman yung guys, ayun at dinukto ang bandang huli, keep it in private guys, ayaw niyang isa publiko kung ano man talaga yung real status nilang dalawa o yung status ng panliligaw ni Edu sa kanya. Parang sa kanila lang dalawa ni Kalingap Edu, which is maganda naman guys. So sa mga supporters dyan, so ayan guys, sundan pa natin guys ang kanyang sasabihin ni Erica guys. Pero yung on-cam na panliligaw niya, sa tingin mo, totoo yung ginagawa niya? Parang nga po ko dadalawang isip. Dadalawang isip ka? So ayun, tama naman dito. Medyo may punto naman si Erica rito guys, At siyempre may nakaharap yung camera. Hindi niya alam kung seryoso talagang sinasabi ni Edu o hindi. So which is medyo may punto naman talaga si Erica rito guys. So sundan pa natin guys yung mga itatanong ni Kalinga Prab, Ibig sabihin doon sa on-cam, ano si Edu? Ano yung comparison mo kay Edu, on-cam or off-cam? Saan mo siya mas gusto? Sa on-cam or off-cam? Same, parehas po. Parehas lang. Pero sa on-cam, medyo nagdadalawang isip ka kung totoo yun. Opo. So ayan guys, pero tinanong pa rin siya ni Kalinga Prab kung ano mas gusto niya, off-cam o on-cam. So kung pagbabasyan. Pero parehas niyang gusto guys, although nag-aalangan siya pag on-cam. Diba? Pero kita naman niya, ibig sabihin, medyo naguguluhan lang siya ng konti, pero gusto niya pa rin, parang gusto niya rin yung tipong on-cam, kaya lang medyo naguguluhan siya. Sa off-cam naman, wala naman siya masabi, okay naman guys. So sundan pa natin talaga yung mga malupitang tanong na ibabato pa ni Kalinga Prab kay Erica guys, Talagang hot shit talaga ito na biglaan lang yata itong ginawa ni Kalinga Prab, Talagang hindi na paghandaan ni Erica guys. Di ba sa kanya tinatanong? Hindi. Hindi. Ngayon ka. Sige, tatanungin ko siya mamaya. So, ayun po, mga kalingap. Nakausap natin si Erica ngayon. Ano naman nararamdaman mo, Erica, na ikaw
yung binlog natin dun sa, kumbaga, tungkol sa'yo. Ikaw yung sentro nung 111,000 live viewers natin. Ano yung nararamdaman mo doon? Kasi, sabihin natin marami tayong binablog doon. Andun si Dara, Rachel, Joy. Pero ikaw yung sentro doon kasi event mo yun. Opo. Ano nararamdaman mo kasi nakaabot tayo sa 111,000 live viewers? Masaya po na nakaka-proud po kasi yung ganun pong parang achievements. Hindi lang naman po para sa akin, para na din po yung sa Team Kalingap po. Kasi po, grabe din po kasi yung niyo po, yung pagtulong din po sa amin, sa mga tao po na mga nangangailangan po, sa may hirap. Ayun po. Ayun. So ayan guys, tinanong ni Kalingap Rab, kung ano yung naramdaman niya, sa about na binablog siya. Siya yung sentro ng vlog sa birthday celebration niya, which is tama naman na talaga naman siya, although kasama si Rachel, si Dara, si Joy, which is at nakita naman niya, talagang na-overwhelm siya, hindi niya akalain na mangyayari din yan guys. At talaga namang, ayan, at pinasalamatan naman din niya lahat, si Kalingap Rab, siyempre. At yung talagang grabe naman talaga yon dahil 111k viewers lang naman ang nag-gather niya nung birthday celebration na Erica na binilag ni Kalingap Rab, at grabe talaga guys. At na-overwhelm doon at nagpasalamat si Erica guys. So sundan pa natin kung ano yung maging sagot niya sa mga itatanong ni Kalingap Rab. Kaya po, ayun po. Kaya sobrang saya ko po at saka po. Masaya na. Hindi po nakatulog din po nun kasi po, grabe po talaga. Nakakagulat. So ayan guys, so even siya, hindi pala siya nakatulog kasi na-overwhelm nga talaga siya sa nangyari guys. Hindi niya agad hindi mag-sink in sa kanyang isipan na mangyayari talaga o magkakatotoo yung ganun. Dream come true guys kasi yung mga ganung celebration, So sundan pa natin. Po na na bigla po nag-boom yung ganun po na opo. I agree. Dun sa nangyaring mga blessings sa'yo, mga blessings, pagpapala, in Tagalog, Opo. sa unti-unting pagbabago ng buhay mo, sino ang pinasasalamatan mo? Pinasasalamatan ko po, siyempre po, ang Panginoon po. Ang galing Opo. Yes, tama naman talaga guys. Panginoon, lahat na natatanggap niyang biyaya o pagpapala na sinasabi ni Kalingap ay dapat unang pagpasalamatan ang may kapal, ang Panginoong Diyos, ang Diyos, si Papa Jesus kasi siyempre, kumuha siya o may ginamit siyang tao na maging instrumento para yun ang magbigay ng mga biyaya o blessing na hinihiling ni Erica guys. So which is talaga napakaganda nung sinagot dito ni Erica guys. Talagang napahanga mo baby girl sa sagot mo, talagang hindi ka talaga nakakalimot sa itaas guys. So sundan pa natin. Kasi po matagal ko na po sa kanyang pinag-pray po yan. Kaya po pala siguro marami po kaming struggle po sa buhay kasi ito po yung kapalit. Opo. Galing, ganda ng sagot mo. May ka. Naalala ko na po yung pinagdaanan po namin So yan at least pinagpayo. Kung ano man yung struggle na pinagdaanan niya eto na pala yung bunga sa mga panalangin niya kahit during nag-struggle talaga sila sa buhay. Ito na guys, ito na yung kapalit ito na yung dinulog na ng Panginoon ng kanyang panalangin. Talaga napakaganda naman talaga ng kanyang itong nangyari sa kanya guys. So sundan pa natin. May struggles nyo? Gaya ng? Sa family po, yung para makakuha pa ng pera, araw-araw? Kasi po hindi po talaga madali, lalo na kapag wala po kayong permanent na bahay, tsaka wala kayong makuha na ng matinong panghanap buhay po. Pag wala ka? Totoo talaga yan guys, mahirap talaga pag yung wala ka permanent tirahan talaga yung saka source of income, napakahirap talaga. Talagang struggle po talaga yun sa tao guys, sa buhay ng isang tao guys. So sundan pa natin. Pera, minsan ba may araw na di kayo kumakain? O nag-uulam lang kayo ng kung anong pwedeng maulam? Dati po naalala ko, napasok po kami ng eskwelahan, baon lang po namin kamote. Kamote? Opo. Healthy naman yun. Opo, yan.
Kaya Grabe. papasalamat din po ako sa lolo ko kasi Yes, ang si sipag-sipag Lolo po niya. Miguel, no? Kaya kahit po wala kaming Sipag. pera, yung mga tanim po niya, doon po kami kumukuha ng mga ano po namin. Pangulam, pang-araw-araw. Pang-araw-araw po na pagkain po. Totoo ba yung sinabi ng tiya mo ba yun na nag-uulam ka daw ng toyo mantika? Opo. Totoo yun? Opo, di naman po ako maarte sa pagkain. Ayan guys, no, sa natatandaan nyo, no, question, yung palaro niya, no, sa birthday niya, no, kung ano yung talaga yung paboritong pagkain, which is, ayun, sinabi to, yung mantika. Ayan, no, nalaman natin na talaga nag-uulam siya ng ganun. Kahit naman ako, kahit yung bata ako, ganyan, nag-uulam din kami ng toyo mantika, guys. Normal yan sa mga batang 80s and 90s, guys. Normal yan, ganyan. Ewan ko na sa mga bata ngayon, guys. So, kita nyo naman, guys. At nalaman din natin na hindi siya maarte sa pagkain, guys, no. Mukhang swerte ka na, Papa Edu. Kahit saan pwede mo pala itong i-date, no. Hindi maarte sa pagkain. Mapapasana all na lang talaga ako sa inyo, guys. So sundan pa natin, no. Ngayon, Eric, siyempre may tumutulong sa'yo, may sikat ka na, kilala ka na. Ano yung naramdaman mo? Mas tumingin ba, mas ano ka ba? Mas, yung pati yung pamumuhay mo, yung lifestyle mo, nagbago ba? Halimbawa, dati di ka nakakapag-shopping. Ngayon ba, mahilig ka na mag-shopping? Ng mga damit? Ano po, kung ano po ako dati po. Ganun pa rin? Po. Normal, parang para po sa akin, normal lang po. Natutuwa po ako kasi may mga tao pong na-idolize po ako. Natutuwa po ako dun kasi parang ako na rin po nagiging inspiration po nila. Parang mas nakakatuwa po na makita kang tao na pag nakita ka po nakasalubong, ngingiti po sila. Nakilala ka? Po. So, nakikilala na rin. At yan, no, sinabi niya, no, sa tanong ni Kalinga Prof, nasagot niya, ganun pa rin siya kung paano sila nakilala, paano siya nakilala ng Team Kalinga po ni Kalinga Prof. Ganun pa rin siya, hindi siya nagbabago. Talagang down to earth pa rin at very humble, guys, which is talagang napakaganda pa rin ng kanyang pagkataon at may mabuting puso pa rin siya, guys. So sundan pa natin. Ang isa sa nagustuhan ng mga tao sa iyo kasi kahit ganyan ka, hindi ka nagbabago. Yes, pati sa mga forma, pananamit, pati yung lifestyle ba, hindi nagbabago yung lifestyle mo. So yun ang nagustuhan nila sa iyo. Okay lang naman magbago, basta yung ugali andun pa rin. Okay lang magbago yung bahay, yung pananamit, yung kahit ano man. Pero yung puso, saka yung yung ugali, huwag magbago. Yun nga po yung lagi pong advice. Yun din po yung natutunan ko po kay Lola at saka po kay Lolo na kahit anong mangyari, kung ano ka noon, kahit pa maging sikat ka o mataas, dapat yung pag-uugali mo ganun pa rin. Kasi kapag nagbago ka parang sa ugali po, parang siyempre po, pangit din naman po yung magiging parang kalalabasan sa mga tao din. Nga pala, bago ko makalimutan. So tama naman yung guys, no. Kasi kahit makamit mo lahat ng material na bagay sa mundo, no, basta hanggat di ka nagbabago, guys, dapat ganun ka pa rin. Kung ano pakikitungo mo sa kapwa mo, no, sa mga kaibigan mo, sa kung sino man, no, guys, dapat be always humble at may kababaang loob lagi, guys. No, kung ano man yung natatamasa, tama naman talaga yung mga tenura ni Erica, guys. So sundan pa natin. Kasi marami ako nababasa eh. Handa ka na ba sa last question ko? Kinakabahan ka ba sa mga tanong ko? Kinakabahan ka sa tanong ko? Ako relax lang eh. Hindi, ganito ang tanong ko. Sino ba talaga yung di ba dati nabanggit mo na may crush ka sa K-Boys, di ba? Sino ba talaga yung naging crush mo? Secret lang natin. So ayan, di po makasagot si Erica, pero pilitin natin. Kasi mainit-init din na usapin. Sino ba talaga? Kasi noon di malinaw eh. Opo. Ito, pwedeng din natin ito isama, pero okay lang sa isama mo.
Okay lang sa'yo na isama natin to sa vlog. Apo. Okay lang? Apo, okay lang. O sige. Crush lang naman di ba? Apo. Sino ba talaga yung naging crush mo sa Sino kaya? sa K-Boys Okay, so, group? ano po siya, matangkad, tsaka po, mahihain na, tahimik. Matangkad, mahihayin, tahimik. Opo. Ayan guys, nireveal na ni Erica kung sino yung crush niya sa K-Boys, no? Kasi nung natatandaan niya sa solid supporters ng Erica, diba? Tinanong niya, may nagtanong sa kanya kung sino ang crush niya sa K-Boys, diba? Sinabi niya, secret, guys. So, ayan, nire-reveal na ni Erica. Matangkad na, tahimik. So, ayan guys, matangkad na tahimik. So, guys, alam nyo na kung tinutukoy, mag-isip na kayo kung sino yon. At siyempre, sundan pa natin, no? Matangkad, mahihayin, tahimik. Opo. Ayaw mong pangalanan? Doon na lang talaga binigay mo. Guys. O, sila nang bahala. Opo, bahala na Matangkad, kasi. Pambira. Sa club pa lang, kilala na eh. Bahala na. Ayan guys, bahala na kayo mga viewers kung sino yung sagot nyo. Kayo na mag-isip, bahala na kayo mag-isip. Sabi ni Erica, ayan guys. Pero napakadali nung clue. Bahala na kayo. Kung magkamali pa kayo dyan guys, sundan pa natin. Po sila mag-isip kasi. Diba? So, ayun po. Thank you, Erica. Opo. Ayan, congrats sa inyo, no? Congrats sa inyong lahat. Sa'yo, congrats. Siyempre, salamat din po Kuya Rab kasi po ang dami niyo pong naitulong po sa amin at paunti-unti na po nagbabago po yung buhay namin. And Ayun. salamat po ng marami. Ayun. Andito po, si Kalingap Edo. Nakaw, si Kalingap Edo naman ang hot seat ni Kalingap Rab. Ano kaya ang magiging sagot nito guys? So sundan pa natin. Ayan Nakapanayam natin. Kinakabahan ako na. Kinakabahan ka? Hindi. Huwag ka mag-alala. Kinakabahan daw siya. I get you. So, insan, tawag dyan. Ayun, nakausap ko nga si Erica kanina. Sabi ko, tinanong ko siya, ano ba yun si Edo? Seryoso ba talaga sa panliligaw? Tapos, tinanong ko siya kung on-cam, off-cam, ano ikaw? Sabi niya, same lang naman daw. Tapos, medyo nag-aalala siya kasi hindi daw siya sure kung totoo ba yung sa on-cam na kung ikaw ganun talaga, kung totoo yung sinasabi mo sa kanya o dahil lang may camera. Ngayon, tatanungin kita insan, totoo ba yun yung mga sinasabi mo sa kanya? On-cam or off-cam? On-cam at off-cam. Oo. Inaano ko naman eh. Ganun man talaga. Hindi ako masyadong sweet. Ganun ba? Pero yung mga... Pero yung effort ko nandun naman. Ano yun talaga totoo? Ibig sabihin totoo talaga. Ganun pa lang. Hindi mo makita. Ayun. Basta-basta. Ayan guys, no? Hindi, nalaman natin, hindi talaga showy si Edo guys, no? Pero yung effort nga nandun, it means talagang talagang naliligaw siya kay Erica guys, no? Talaga, hindi lang talaga siya showy guys. So, sundan pa natin. Magalaw na walang dahil. Grabe. So yun, malinaw. Kasi si Erica, tinanong ko siya eh. Tapos medyo na daw siya. Pero yun. Tapos, ayan. Ano man yung mga insan yung unang mo kay Erica? Anong unang mo siyang makita? Ano yung naramdaman mo? Sa vlog. Sa vlog or sa personal? Ano ba? Medyo nagka-crush ka na ba? Or hindi pa? Nung una siguro parang wala. Wala pa. Ayun. Tapos, Siguro, yung mga bandang huli, nung tumatagal, parang siguro yung pagsasama na lang. Parang, nag-develop, ganun. ewan ko, parang ganun. Ay, grabe, oh. So, ayan. Ano naman, Eds, masasabi mo dun sa... So ayan guys, tinanong si Kalinga Pedro about, no? Kung yung unang pagkikita nila, either vlog o personal, kung nagkagusto agad si Edo or si Kalinga Pedro kay Erica, which is ang sagot na Edo, hindi. Yes, totoo yun guys. Posible, nangyayari naman talaga guys, no? Kasi hindi porket di ba, no? Kasi siyempre, iba kasi kahit nakita sila, hindi naman agad na nalalabat first sight, no? At which is ang nangyari kasi sa kanya, kay Kalinga Pedro, kaya siguro na in love siya dahil araw-araw niya nakasama. Nakikilala niya na, no? Unti-unti niya nakikilala si Erica kung ano talaga ang pagkatao ni Erica, guys. So, yun yung doon siya na-hook guys, at talaga siguro doon na talaga siya na in love
nakaramdam ng naramdaman niya na parang nagkakagusto na siya kay Erica, guys. So which is hindi masama yung guys, kasi talaga namang normal naman yung sa taong umiibig, no? Hindi naman agad nalalabat per se, guys, no? Minsan kasi may proseso, no, na pagdadaanan. Katulad sa kanya, unang meet nila, hindi naman talaga agad siya nagkagusto, pero na-develop, guys. So ayun, so di ba, napakaganda nun. So ayan, alam na natin, guys, no? Sundan pa natin kung may itatanong pa si Kalingap Rab kay Edu. Mga ginagawa mong effort at panliligaw kay Erica? Siguro mas aanin ko pa para medyo parang sa tingin niya parang parang Oo nga, no? uncertain ang galaw ko. Parang nagdududa siya. Yun din yung feeling ko eh. Yun din yung sagot niya kanina, in heart to heart talk ko siya kanina. So, anong plano mo? Anong plano mo sa sunod? Siguro magiging mas mas medyo sweet ng konti at hindi masyadong lagi akong para biro hindi ko maiwasan. So ayun, guys, no, pipilitin niya mas sweet at hindi siya pala biro, kasi minsan kasi dinadaan niya talaga sa biro minsan, guys. So kaya nag-aalang si Erica. So which is goods na goods yung Papa Edu, no? At talagang aabangan ko yan, yung mga bagong technique na ipapakita mo sa panliligaw mo kay Erica, guys, no? At talaga naman, grabe. At talagang todo effort na naman si Papa Edu, guys. So, sundan pa natin. Akin na yung ganong klase pagkaano talaga. Ayoko din ng ganun, yung puro lambing baga, no? Puro sweet, no? Masyado. Minsan tayo, yung parang may biro-biro. Parang pakaramdam ko kasi pag puro ganun, mauumay ako. Oo nga. So, yan. Style ni Kalingap Edu, ganun. So, yun po mga Kalingap. So, yun ang style ni Kalingap Edu, guys. So, nalaman natin. Ayaw din naman yan ng puro sweet, no, guys. Kaya minsan may gusto niyong may pabiro doon para tama nga naman kasi kung puro sweet, kung panay pa sweet naman ang gagawin niya, baka maumay nga naman talaga si Erica, guys. Kaya yun, minsan binabalatan niya ng mga punchline, no, yung mga linyahan niya na pabiro, kasi nasanay nga siya sa ganun. At tama din naman siya talaga kung puro pagpapasit nga naman talaga, baka maumay nga naman talaga, which is, yan na pala ang technique ng panliligaw ni Kalingap Edu, guys. So nalaman nyo na. At talaga naman grabe itong ginawang pag-hot seat, no, ni Kalingap Rab, no, kay Erica, no, at kay Kalingap Edu, which is, pero mas grabe talaga yung kay Erica kasi talagang tinanong niya kung sino yung crush niya sa K-Boss. Kaya lang dinescribe nga lang at hindi nagbigay ng pangalan. Tulad ng sinabi ni Erica, ang mga viewers at supporters na lang ang bahalang mag-isip. So guys, ayan, natapos na ating reaction video at talaga naman alam kong kinikilig pa rin kayo until now. Maraming salamat, no? At siyempre, ako sinamahan nyo pa rin sa aking pagre-reaction, guys. So hanggang dito na ating reaction video. Siyempre, bago tayo magtapos, ay sana sa mga hindi pa nakasubscribe kila Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, at iba pang kasamahan niya, ay sana i-subscribe niyo po yung mga YouTube channel nila at hit niyo notification bell para lagi po kayong update sa kanilang mga upload. Siyempre, ilalagay ko yung mga YouTube link nila sa aking description, no? Sa aking upload na to, no? Sa reaction video na itong aking ginawa, guys. At siyempre, palambing din naman po, no, sa aking munting channel, no? Sa mga hindi pa po subscribe, no? Baka naman po, Kuya Potpot Vlog, at hit na po rin po yung notification bell para lagi po kayong update sa aking mga uploads and reaction video, no? So, hanggang dito na lang ating reaction video. This is Kuya Potpot saying, bye-bye!